Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Ricky Lacsa para sa Ricky Lacsa Reports. Kailan lamang po ay punong-puno na naman ang balita sa Pilipinas ukol po sa mga illegal recruiters na laganap na naman sa Pilipinas at sa ibang bansa. Karamihan po ang mga biktima dito ay mga papaalis na mga Pilipinong manggagawa, hindi lamang po sa gitnang silangan, kung hindi na rin po doon sa iba't ibang bansa, lalo na po sa Europa. Ano-ano po ba ang dapat nating malaman upang makaiwas sa ganitong klase ng modus? Iisa-isahin po natin yan sa pagbabalik po ng Ricky Lacsa Reports. Magandang gabi po sa inyong muli. Ito po si Ricky Lacsa para sa Ricky Lacsa Reports. Paano po ba natin malalaman kung ang isang kumpanyang ito o isang recruitment agency ay lehitimo o hindi? Ayon po sa Department of Migrant Workers, mayroon daw po silang isang website na kung saan ay maaari ninyong ma-check ang pangalan ng mga recruitment agencies na ito na nag-o-offer sa inyo ng trabaho. Narito po ngayon sa inyong screen ang recruitment agencies list na kung saan po maaari niyong malaman o ma-check kung totoong lehitimo nga po talaga ang recruitment agency na nagbibigay sa inyo ng trabaho. Kung wala po rito sa listahan, ay alam na po ninyo, ito po ay isang bogus at hindi totoo. Ikalawa, papaano niyo naman po malalaman kung ang inyong offer nga sa inyong trabaho ay totoo at lehitimong trabaho, no? Na totoo bang mayroong opening ngayon sa Kuwait, totoo bang may opening ngayon sa Saudi Arabia, totoo bang may opening ngayon sa Poland at kung saan-saang bansa pa, ano? Pumunta po kayo sa website na ito ng Department of Migrant Workers Affairs. Again, nasa screen po ninyo ngayon ang website na ito para malaman po ninyo kung ang trabahong binibigay sa inyo ay naroon po sa listahan. Tandaan po ninyo, kung wala po sa listahan ang trabahong binibigay sa inyo, pati na po pangalan ng ahensyang nagbibigay ng trabaho sa inyo, ay huwag nyo na pong ituloy. Sigurado daw po ito ay bogus at hindi totoo. Okay? Pangatlo po, huwag po kayo makikipag-ugnayan lamang sa social media. Alam ko po na umaga hanggang gabi kan sa atin ay laman na po ng social media. Ano? Kung ano lumalabas dyan, habang tayo nag-i-scroll, ay nakikita po natin ang iba't ibang offer. Trabaho dito sa lugar na to, trabaho doon sa lugar na ito, malaki kita dito, konti ang placement agency. Huwag po kayong basta-basta maniwala. Pag ito po ay nakapost sa social media at lalo na po, hindi po ito rehistrado sa tinatawag nating Department of Migrant Workers. So tandaan po ninyo yung dalawang website na binigay ko sa inyo ngayon para sa listahan ng mga recruitment agencies at ang ikalawa po ay para naman sa mga approved na job orders ng Department of Migrant Workers. Ngayon po, huwag po kayong magbabayad ng placement fees o yung tinatawag po nating visa facilitation fees, work permit, at kung ano-ano pa po. Huwag po ninyong gagamitin ang bank transfer, link, o kaya tinatawag nating remittance. Kasi kadalasan po, pag naipadala na ninyo ang pera, naglalaho po ang mga illegal recruiters at saka natanggap na kasi yung pera. So, hindi nyo na po mahanap ngayon kung nasaan itong mga ito. Tandaan po, huwag pong bank statements, links o kaya po remittances. Huwag po kayong magbabayad. Ugaliin po ninyong magbayad sa isang lehitimong opisina ng recruitment agencies na nag-o-offer sa inyo ng trabaho. Siguraduhin po ninyong makakatanggap kayo ng original receipt na kung saan nakasaad po doon ang trabaho, ang halaga at kung para saan po ang binayaran ninyo na iyon na nasa resibo. Tandaan po ninyo, huwag po kayong magbabayad sa restaurant, fast food, at kung saan-saan lamang. Sa opisina po ng isang lehitimo at
isang lisensyadong recruitment agencies, no? Doon lamang po tayo. Po doon sa mga nagtatrabaho na sa ibang bansa, mayroon po tayong tinatawag na third country recruitment. Ito po yun ang galing na kayo ng Pilipinas. Kung sabihin na natin kayo po ay nandito na sa bansang pinagtatrabahuhan ninyo, gusto naman ninyong lumipat pa sa susunod na isa pang bansa para magtrabaho. Maaaring sa Europa naman ngayon, tapos na kayo sa Middle East, try naman natin ang Europe. Ano po? Ang sabi po dito, wag daw po kayong maniniwala again sa mga tinatawag po nating third country recruitment agencies kasi hindi daw po ito protektado. Tanging mga hindi daw po lisensyadong ahensya at kumpanya ang gumagawa ng third country recruitment. Dito daw po ay hindi kayo nakakasiguro sa inyong daratnan na trabaho o kung mayroon nga ba kayong daratnan na trabaho at tungkol po doon sa sweldo, maaaring hindi rin po totoo ang inyong daratnan doon. Ngayon, ang Department of Migrant Workers po ay mariing dinidiscourage po ang third country recruitment dahil po sa mga ganitong kadahilanan. Una na po, ang mga kumpanya po na ito na gumagawa po ng third country ay hindi po third country recruitment ay hindi po accredited ng Department of Migrant Workers. Tandaan po ninyo yan. There is no way po na ang Migrant Workers Office wala silang paraan para ma-check po kung totoo nga at legitimate ang kumpanya na ito o ang recruitment agency na ito. Mayroon po bang totoong job vacancy o sumusunod po ba sila sa batas ng Pilipinas o kung hindi man po ay sa batas ng tinatawag nating host country. Okay, una na po yun. Ikalawa, marami na po ang report na ang third country workers ay nagbabayad po ng pagkataas-taas na bayad. Exorbitant fees ang tawag po natin dyan. Para daw po yan sa visa, work permit, plane ticket. Alam niyo po, base po sa batas ng Department of Migrant Workers, hindi po ito pananagutan ng manggagawang nag-a-apply ng trabaho. Kung hindi ito po ay pananagutan ng employer. Tandaan po ninyo yan, pananagutan po ito ng isang employer, hindi po ng manggagawa. Okay? Yun na po daw ang nagiging biktima ng third country recruitment scheme, lalo na po yung mga kababayan natin na kasalukuyang nagtatrabaho na. Tandaan po natin, nagtatrabaho na sa United Arab Emirates, nandyan po ang Kingdom of Saudi Arabia, ang Kuwait, gayon din daw po sa Taiwan at Hong Kong. Marami raw pong nabibiktima mga manggagawang Pilipino na lumipat ng ibang bansa. Tandaan niyo po yan, Ang mga illegal recruiters po na ito ay nakikipag-ugnayan po doon sa mga kumpanyang nasa social media at kadalasan po rito ay pinagbabayad sila ng 1,500 euros. Napakalaking halaga po nito. Para daw po ito sa work permit o visa. Kadalasan po nito, pagkatapos nyong magbayad, sasabihin sa inyo, hindi po kayo pumasa sa requirement, bumagsak po kayo. Ngayon po, hindi na po ninyo makukuha ang pera pabalik sa inyo. Nawala na po yung 1,500 euros na pang-umpisang bayad dahil may mga sumusunod pa po dyan dapat ninyong bayaran na nire-require po ng mga kumpanya na ito. Pang-apat po, mayroon din pong nagpapaalis sa pamamagitan ng third country, subalit ang kontrata po nito ay hindi po nasa standard ng migrant workers. Okay? Ang iba daw po dito ay hindi tugma yung nasa kontrata kumpara po doon sa mga pangako ng trabaho o kung totoo bang may trabaho kang dadatnan o kung hindi man yun ay minsan po ang iba wala talagang trabahong dinadatnan. So mag-iingat po sana tayo palagi dito sa mga modus na gawa po ng mga third country recruitments. Tandaan po ninyo, huwag po tayo magpaloko. Ugaliin po ninyo maging mapanuri sa lahat ng bagay, lalo na po sa ganitong pagkakataon. Hindi po napakadaling maglabas ng pera, lalo na po'y galing ito sa ating pinaghirapang trabaho. Tandaan po ninyo, unahin po ninyo ang inyong personal welfare and security bago po ang kahit na anong bagay. Ugaliin po ninyo maging mapanuri sa lahat ng bagay, lalo na po sa ganitong pagkakataon. Mag-iingat po sana kayo palagi at naway gabayan po kayo
ng nasa itaas palagi. Para sa Ricky Laksa Report po, ako si Ricky Laksa. Magandang gabi po sa inyong lahat.